Hello, good day sa tanan natong mga child development workers, RICC workers, teacher aid, and SNP workers. So, I prepared this video kay considering running out of time na ta last September 13 kasi nagpatawag og meeting ang Provincial ECCD office and na ay mga di-require na mga reports na mag-deadline karong katapusan sa September. Unfortunately, ang ato ang meeting karon pa mang first week of October. So dili na siya makasapon. So I had no choice but to prepare ani nga video or else mag-meeting na sad ta. Nya kung mag-meeting ta, mabiyaan ninyo ang mga bata sa school and mag-prepare na pud ko venue and snacks and everything na kung daghang kwarta. So, better yet, kanina lang ang video ang inyong hangtan-awon kung unsay mga kinahanglan ninyong isubmit. Remember nga, di ka ni siya nga order sa Provincial ECCD office. So, we have to submit on time. Or else, baka himuon nilang grounds, I'm not so sure, but basin himuon nilang grounds para sa mga benefits ninyo. Wala man po sila nag-ingon, pero I hope so, dili mo abot ana. So, kinahanglan, whatever nga ilahang ihatag sa tuang ipa-comply, so we have to abide, being higher man sila sa tuang, atasan sila sa government na monitor sa mga municipalities. So, that includes Taguluan. So, hope nga mo comply mo ani. So, first nila gi-require is about sa ECCD situationer. So let me share to you kung unsa ilahang gi-prepare nga kinahanglan actually kinahanglan i-submit. Okay. So mauni siya ang document nga angay i-submit. Kanina document ang ECCD Situationer 2023. Actually, ga-prepare man ta ani every year. Pero, ang kasagaran gahimo ani is kami sa office with the help of your data nga inyong ipang-submit. So by this time, considering dili pa man buo ang amo ang data, kaya nagkinahanglan man mi gikan sa inyuhang mga data. Especially nga nag-involve ni siya sa inyuhang demographic profile. First, sa children's population. Children's population ages 0 to 11 months. So nakabutang po dinhi ang male, pila pud kabuk ang female ug pila ang total. Another is ages 1 year old, pila ang male, pila ang female, o pila ang total, and the rest. So, gikan sa 0 to 11 months, paingon sa 4 years old. So, pila na siya. Asa man ni nato makuha nga data? Of course, naaman ang inyuhang barangay population officer, naani sila data. Naapod gihapon ang mga itawag na itong mga BNS, di ba? Naaman na sila OPT. So, silahang operation team ba, makuha gyapon nimo sa ilahaan population. So, pila di ay ang children's population sa ato ang munisipyo. But this time, considering by barangay man, so pila di ay ang population sa mga bata sa inyong barangay. So, I understand nga nakabutang din whole municipality. Pero, diri sa inyo is whole barangay. Kaya ako man ang mag-consolidate sa tanan ninyong mga report para mahimong whole municipality. Next is the population of children by barangay and by age. So, sa inyong barangay, of course, name sa inyong barangay. Next is pila ka buok ang male,
pila ka buok ang female, pila ka buok ang total. When we say children's population, maoning nag-edad sa 0 paingon sa 17 years old. Asa nato siya makuha? Again, dito sa Barangay Population Officer. So, gibalik lang din gihapon no, para ma-emphasize kung pila di ay ang 2.11 years old, 0 to 2.11 years old, and 3 and 4. So, pila ang total ana. Kung maingon ganita, di ba makita na ay pila ang male, pila ang female, pila ang total. So, nakita man nato ang percentaging. So, ang pagkuha sa percentage, pananglitan. Magbutang ta dinhi o 1, 1. So, pilay total? 2, di ba? So, butang po nato dinhi 1, another 1, and total is 2. Sa 4 years old, butangan nato og 1, pila na to. So, total is 2. So, i-total nato ang overall. So, 3. So, nahimo siyang 6. So, saan pag-compute sa iyahang percentage? Madali naman ang pag-compute. So, pila di ay ang pag-compute sa percentage? So, sa age 0 to 2.11, ang total niya is ang 2. So, 2, divide nimo sa 6, kay 6 man ang iyahang total nga population sa anak nga age bracket. 2 divide 6 equals 0.33. So, times nimo og 100. Kay constant na ang 100. So, that means ang 0. A total of 33.33%. So, that means ang 0 to 2.1, 2.11, mga edad sa mga bata, nag-consist siya og 3.33%. So, ingon ana ang pagkuha sa percentage. So, the population of children ages, tang nato dinhi 0 to 4 years old. So, kung saan na to pagkuha aning percentage? So, butang na to dinhi ang kanisya 6. Pilay total ani? Kung pananglitan ang total ani, grand total diri is 100. So, i-divide na to 6 divide 100. So, times 100 na asyay 6%. So, sa ato pa, ang pasabot ani, na ay 6% nga mga bata nga nag-edad siya 0 to 4 years old. 6% ana sa 6% kibali sa mga bata nga nag-edad 0 to 4 years old kumpara dinhi sa total population. So, pasabot nag-represent sa 6% ang ages 0 to 4 years old sa children's population. Now, this time, proceed ta dinhi sa preschool age children by barangay. When we say preschool age children, so naa dinhi ang 0 to 2.11 years old, nakaseparate pod ang 3 years old, and nakaseparate pod ang 4 years old, I mean. Ganun wala na itong i-appeal dinhi ang 5 years old. Remember nga, ang 5 years old is dapat naa na siya sa DepEd. So sa ato pa, wala na mo'y dapat 5 years old nga na-enrolled sa inyong school unless na lang kung naa siya'y kapansanan, di ba? As we agreed, dapat tanan nga 5 years old naa na siya sa DepEd. So pananglitan, sa Barangay Baluarte, kung example niya, pila di ay ang nag-eskwela na nga 0 to 2.11 years old. Kung moingon kitag preschool age children, iyahan ni siya population. Diba?
So pila daana ang nakahiwa-hiwalay na. So diri butang talang o base sa population sa zero, di ba kaganina diri o klaro na to no, kani siya. So dayon dinhi po dayon actually copy paste lang siya. So pila yung total niya, di ba? So 6 iha total. So diha na dayon kung pananglitan kasinglot tangpod na actually no need na nga sa amuan na ni nga level nga mag-add mi dinhi pero sa inyo ha isa lang gyud ka barangay kay maoro man gyud na ang makuha ninyo di ba? So proceed ta dinhi sa ah, enrolled nga preschoolers. Diri nakabutang nga enrolled children enrolled in early education, both private and public PCCD centers. So ayaw lang ninyo basihi ang inyuhang data nga na-enroll sa inyong ha. Maliban na lang sa mga centers nga sa mga barangays nga walay laing centers like Rosario. Dili man pud siguro tanan sa Rosario nag-enroll sa wala may private, di ba? Pero base na ay nag-enroll o private. Atong tan-awon nga pila gid ay ang mga bata nga nag-eskwela. Pila ka buok bata nga na-enroll. Both baya ha, public and private. So sa ato pa na ay data ani ang mga BPO kay di ba naa na sila'y ISY naa sila'y OSY. So kuhaon ninyo pila ka buok ang ISY or in school nga mga bata. Ages ani nga bracket. So inyong hagihaponan i-add so pila din ka percentage. So later, ay na lang dayon nato. Once nga naa na mo'y data, makuha ninyo pila ang percentage sa population children nga nag-eskwela sa public o sa private. Dinhi dayon ta sa serve sa private schools. Kung naay private school sa inyong barangay, then that would be better. So naamoy maibutang dinhi. Pero kung walay private school sa inyong barangay, then, ayaw na lang po butangi. Diba? Pero, granting lugar na ay mga bata nga nag-eskwela, pero wala din sa inyong barangay. Pananglitan. Na-enroll siya, pananglitan ha, taga-Kasinglot siya. Sa barangay Kasinglot, wala, I don't think so na abay private school ang kuan private early learning school kay ang Kasinglot dili ko sure kay murag wala may naka-register sa list pero kung naa man galing so include siya pero if ever naay mga pamilya nga taga Kasinglot but nag-enroll sila sa private school sa Bugo. So, pwede paghihapon siya nga i-include. So, ibutang nimo din ha nga naka-enroll siya sa private preschool. So, pananggitan sa barangay Kasinglot atong ibutang din ha. So, pila sa ilaha din ha ang 3 years old ang na-enroll sa private. Pila diha ang na-enroll sa nga 4 years old sa private. So, total da yun, ana, and of course, sa percentage niya. So, kabalo naman mo sa pagkuha, di ba? Now, this time, diri na punta sa served by public preschool, CDC, and RICC. Pero ako lang i-emphasize, no, sa ako nang i-sample kaganina, atong i-include ang mga bata nga nag-eskwela sa neighboring areas. Like, sa kunang example is katong mga nag-eskwela sa Bugo.
So dili but pasabot nga nag-eskwela siya sa Bugo, dili na nato siya i-appeal. So atong mapangutana din ha kung pila ka buok ang nag-eskwela dito nga area. So naa may data ang BPO ana who are these children. So pila di ay sa i-add nimo pila ang sa CDC. Pila po dayon ang sa RICC. So atong ibutang granting lugar nga naay nag-eskwela outside, so i-add on nimo, butangan pud nimo dinhi siya. So atong i-edit siya ha. O RICC, CDC, and outside Taguluan Public CDCs. So meaning, nakahibaw ka nga pananglitan like sa Bugna. Sa Bugna, taga Bugna, pero nag-eskwela siya sa Bugo nga CDC. So i-appeal na siya, dato siya og count. Kay, remember nga na-appeal pa dato siya count dinhi sa population. Okay. So balik ta. Dinhi na dayon sa mao ni siya ang sa early children enrolled in early education in public CDC. So dire atong nakita nga nakaseparate gyud nato ang sa CDCs. So mao na ni ang inyuhang number of enrollees. Di ba na may mga areas nga naa po din hidayon served by RICCs. So ato pong idugang dire ang RICC. So remember nga atong ipakita dire sa first dire nga area, nakita nato nga mao ni siya tanan. So dapat nakahiwa-hiwalay na lang dayon dinhi nga area. So next dayon sa RICC and pwede ta magdugang og sa dire. So served by outside by CDCs for public learning centers in neighboring areas or town. Kaya pwede like sa Santa Cruz, di ba? Naaman po gina-cater nga taga Santa Cruz pero dito San Martin Escuela. So, i-apply na to sila sa pag-ihap. So, sa pag-percentage, same gihapon ang pagkuha sa percentage. So, naa gihapon tayo giserve sa SNP. So, take note, sa pagkakaroon na atay duha ka SNP, ang Barangay Santa Ana and Barangay Santa Cruz. So please include ninyo ang ilahang number of enrollees sa ilahang mga SNP nga mga kani sa inyong mga barangays. Dinhi dayon available learning centers for 3 to 4 years old. So, pila ka buok sa private, pila ka buok kung naay center sa inyong barangay. Pila ka buok ang CDC. Pila day ka buok CDC sa inyo. Another is pila po dayon ka buok diri ninyo ibutang ang RICC. Pila pud ka buok ang SNP or naabay other modalities. So, i-total dayon nato siya din ha. Take note ha, ato yung kwintahon. Please coordinate with your respective volunteers or kinsa may in charge sa inyong barangay ang mga data sa kada schools nato or private nga learning centers. Ayaw lang nga ang imo rang hibaruan.
please consult sa inyong barangay council kung naabay mga, di ba, magkuha man na sila mga permits, magkuha na sila mga certification sa barangay. So please coordinate sa inyong secretary ba ka or whoever or BRK ba, whoever nagpuput sa data sa inyong barangay para maklaro yun na to pila ka buok ang mga private learning centers sa matag barangay. Now, dinhi dayon ta sa accredited centers. Sa private, pila ba ka buok ang accredited? So pila din iyang percentage. So sa public, so out sa pila ka buok inyong centers, like lugar sa Rosario, pila ka buok CDC sa Rosario. So isara di ba? So pila di ay ang pila pud ka buok ang na-credit. So na isa. So pila din percentage, so 100% kay siya raman isa. And pila day pud ka buok ang RICC. So di ba nakabutang dinhi ang RICC. So pila din pud ka buok ang na-credit na RICC sa inyong lugar. So ay dayon ta magtotal ana. Dinhi dayon sa status of accreditation, di ba? Naka-receive naman ang tanan sa inyong mga certificate kung asa ang inyong level or itawag na to star. So sa diri siguro nato ingalan in name of center na lang siguro kay lahi-lahi man i-name nato sa center. So pila ka buok diha sa inyong mga ngalan sa mga centers. So pila ka buok ang level 1, level 2, level 3, or level 5. Dili di. Okay. Barangay di gihapon. Okay, sorry. Barangay gihapon. Like, parangitan. Sa barangay Natumulan, pila ka buok ang nakakuha og ah level 3 or gitawag nato og 5 star. So butang nato dinhi so far isa pa lang di ba ang na-credit sa ilahang tulo. So total og 1. So pila ang wala na-credit? So naay duha. So the rest dayon same gihapon. Pero pananglitan sa inyong barangay daghan ang na-credit din pila. So ibutang ra gyud dinha pila ka buok. Now dinhi maglisod na jud ni siya nga area kaning health and nutrition and safety. So di ba nakita nato sa accreditation tool, basihin ninyo sa inyong tool unsa ang mga indicators. So na-comply ba ninyo pananglitan? Naghatag kong sample assessment. Itong assessment tool. Okay. Idugang nako og share ha. So mo ni siya ang assessment tool for granting recognition to child development center or learning centers offering early childhood programs for the 0 to 4 years old Filipino children. So familiar naman ta ni, di ba? So na-discuss na sad nato ni. So mao ni siya nga tool. So pananglitan diri sa area 1. Okay, sa health, nutrition and safety. Di ba mao ni siya ang tool. So first sa area 1, unsay napasara nimo? Okay. Pasara nimo diha. Okay. Naa dinhi sa area 1 nakabutang ang mga individuals portfolio, di ba? So pwede nimo din ha. Balik ta din eh.
So, balik ta din he. So, sa indicator number 1, ang nakabutang dito is regarding sa child's record o butang diha child's individual record. Unsa may MOVs. So, nakabutang din nga, di ba, ECCD checklist, or gitawag na to, child's individual portfolio. So, pananglitan na akay 25 ka bata. So, pwede mo dihag 25 kung na-comply ni mo na. Granting, wala ni mo na-comply. So, naa siya gap. Kung wala siya ay problema, so wala siya gap. Pero granting, 25 kabuok ang imuhang bata. Pero 22 ra ang na-comply. Kung di ay hinungdan nga nung wala na-comply. Isa ay problema. So, sample, kulangan siya og ECCD checklist. Lacking ECCD checklist. Nga nung wala may kulang ang ECCD checklist, wala din mo na fill upan or wala supply. Etang, no available supplies. Meaning, hulot na ang supply. Okay, so that's the reality. Bisan pag sa amua pa na siya nga areas nga kulangon, pero muna ang tinuod. Pero kung pananglitan, kamo ang nagproblema kay wala na fill up. Wala ninyo na fill upan. Unsa may problema nganong wala na fill upan? Unsa ba absinot ba ang bata? Or unsa ba? Sa ba kamo ra may nakabalo. So unsay mga butang? So, nga angay ibutang diha. Diri po dayon sa physical environment and safety. But before to mo proceedin ha, tan-aw ninyo pila ka book indicators ang naay gap ninyo didto. Oh. So tan-awon ninyo didto ha, ayaw na lang nato i-appeal ang mga walay gaps. Unahon lang nato ang katunang naay mga gaps. Meaning, ang the rest nga wala ninyo gibutang dinhi, complied na siya. So dinhi dayon sa indicator number 2, physical environment and safety. So, dito na tan-awon po ninyo ang area. So, butang gihapon ang mga MOVs, unsay available ng mga documents, diri dayon unsay gap. And number 3 dayon ang interaction and relationship between staff and children, among young children and others. So, unsay gihapon yung mga indicators, MOVs, and gaps. Same with the staff qualification, staff development, and continuing education, curriculum instruction and assessment, family involvement and community linkages, leadership, program and support, lot ownership. So, diri na dayon ta sa lot ownership. Pila ka buok dinhi sa inyong barangay ang owned by the barangay or sa municipal or privately owned or temporary use as other facilities. Or, di ba nakabutang dinhi di CDC atong dungagan sa RICC. So, include na to permanently ang RICC. So, before ang kuan diha, natingala mo di ba? Daghan man mo, tanan mo kani siya. Gikan sa standard na ay 1 paingon sa 7. Posible nga katanan mo na ay mga gaps. Kaya wa man siya na ninyo na perfect or else 5-star ng tanan. Pero naagihap, maski gani ang 5-star na pamanggihapoy wala nila na comply. Pero minimal ra kaayo.
So, i-consolidate na ninyo. Pila di ay kabuok ang sa mga area or sa kada barangay ang wala nakakomply ana ang mga NOV. So, ah iisa na ninyo tanan. So, butangan lang dayon og unsa nga mga centers ang naay gap ana. I-name gid ang center kay para may baw-an na to. Nakana siya nga center na ay problema. Dinhi dayon sa monthly salary, okay. Pakibutang na lang dinhi ang ato lang dinhi list sa barangay level. Wala kasi mi nakahibalo kung pila ang inyuhang sweldo sa matag barangay. So, pakibutang na lang, i-reflect na lang dayon dinhi, pananglitan dinhi. Name, CDC, o name sa worker, pananglitan, Adelpha Aliatan. Pilay counterpart sa barangay. Okay, 1-5. Next dayon and the rest. So, i-follow lang na siya kay kami na ang bahala mo dugang sa mga information considering ang data ani naa sa amua. So kami pud mismo nakahibaw asa dapita ang gap. Dinhi sa supervision, kami nilang pud ang mag-comply ani. Kaya ako mismo na ako i-file kinsa sa mga centers akong mga naadtuan. Okay. So maura man siguro ni nga mga data ang gikinahanglan. Okay. So mao ni siya nga mga data ang gikinahanglan para sa ECCD situationer. Now, ang pangutana, kinsa di ma-prepare ani? Okay. Di ba ang kada barangay na ay team leader? Maliban na lang sa tulo ka barangay. Like, Barangay Rosario, Barangay Gracia, pero maura man siguro kaning duha ka barangays. So maura ni nga mga barangay ang tagsa-tagsara ang worker. So it is expected nga kamo ang maghimo ana o may lain. Pero kadtong mga barangay nga daghan mo, okay. Dili but pasabot nga si team leader ra ang maghimo ani. Instead, inyo ni siyang tabangan, inyong mitingan, and palihog ko in a separate sheet, i-attach ang inyuhang minutes of meeting during sa pag-discuss ani ug unsay role para makita nako unsay role sa kada worker. Inyo ning sabutan kinsay magkuha ani nga mga data, kinsay mangayo, asa mangayo, kanus-a ang deadline, kanus-a dapat natapok, kanus-a dapat mo mag-atubang na pud utro or mag-meeting mo utro para ma-comply ni ninyo tanan. So I expect every one of you will cooperate para mabuo ang inyong ECCD situationer. Remember, this data is also useful para sa barangay. Kaya inyuhang mga barangay captains, mag-deliver na sila sa inyuhang State of the Children's Report. Pag gitawag na to o di ba, pati pa gani ang SOBA or gitawag na to State of the Barangay Address, i-appeal ni siya sa inyuhang kapitan sa iyahang i-report. So, dapat na apoy kopya ani before ninyo i-submit, makahatag mo kopya sa inyong barangay through sa inyong BRT and through sa inyong DSWDV. So please, pag-comply mo ani kay needed kaayo ni nila and of course needed na mo ni sa munisipyo. Kay before gid na mo ni i-submit, dili man namo ni i-submit individual paper ninyo dito sa province. But instead, ako ning i-consolidate ang data nga i-submit ninyo. Remember nga kung dili mo comply, dili sad ko makasubmit.
So deadline for the submission of this data will be on October 1. So, kinahanglan ako ni siya sa October 1. Ayaw na ko ninyo tagai og problema, palihog lang. I know some of you daghan kay alibays, ma'am, di pa ko kasabmit, ma'am, kay so ana. Remember nga ang kakulangon sa matag isa, kakulangon sa tibuok munisipyo. Dili na ko mabuo ang report kung naay kulang bisan isa lang ka barangay. So please submit on time kay first week pod sa October mauna ang submission at the provincial level. So, tagaan pod ko ninyo sufficient time to prepare para sa pag-consolidate. Remember, busy biya po ko sa opisina. So, I hope mo cooperate ang tanan para sa pag-comply sa mga documents. So, mauna siya ang regarding sa ECCD situationer. Thank you!